Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taumbayan at ito ang usap-usapan sa mundo at trending sa social media. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan mag-like, comment at subscribe para palagi kang updated sa mga susunod nating video. Eloy Bugres muling binanatan si Gerbel Luestro dahil sa di umano hindi alam ang ibig sabihin ng mandato ng konstitusyon. Muling iginiit ni Eloy Bugres na walang alam bilang chairperson itong si Luestro sa mga batas ng Pilipinas. Sinungaling pa di umano ito at pilit nililihis ang katotohanan. Dagdag pa ni Eloy Bugres, puro na lang si BP Sara ang nasa bunganga ni Luestro dahil gusto niya pabagsakin ang Vice Presidente. Gawa ng batas pero sila mismo ang hindi marunong sumunod. Sa huli, sinabi ni Eloy Bugres, hindi niya titigilan ang mga taong patuloy na sumisira sa Vice Presidente. Mga kababayan, ano ang masasabi niyo dito? At para sa karagdagang detalye, narito at panuorin natin ang full video. Dito ay ang mandato ng Constitution at ang Constitution naman ito ay this is a representation of the sovereign Filipino people. No? Bilat yung Eloy ka, upokritas ang iyo dahil. Do not use big words you don't understand, Luistro. Ang bilat yung Eloy ka, hindi lang malaki ang bunganga mo, pati mata mo malaki. Malaki ka rin nga sinungaling. Grabe mag-isprekitik ang bilat yung Eloy Kertidura. Ikaw ang chairperson sa House of Committee for Justice? Bakit ito ang inassign? Sino ba ang ga-assign sa kanila? Who does the deliberation? Is this being voted by the members or was she appointed by a higher power? Sino nag-appoint sa kanya or nagboto? Binoto ba sila or ini-appoint ito kung sino ang mag-chairperson? Hindi ka bagay dyan because first and foremost, you do not even adhere to the law. Isa ka di po bugada, ganing bilat sing Eloy ka, tinago mo ang asawa mo nga ng manggagahas. Define irony. Irony's definition is Philippine government. That's it. Wala sang iba nga description ng irony kundi Pilipinas. Ito sirang ka nga palaka ka magsalita. We owe this to the sovereign Filipino. Churro, there has been a discussion that we should not be afraid of the president. We should not be afraid of the vice president and any religious churrot because we owe this to the nung isang ano lang to, not too long from now man. Nung ano lang nung I don't know, last month, 3 months ago, I don't know. Nagralali kabilat sing Eloy para kay Romualdez. Ang sinungaling mo, you di beyond reproach. May tupad dahil kay speaker. May A6 dahil kay speaker. Umuulan ang biyaya. Hambal mo ay tarser. Mangyan, one katak ang kilay. Wala may makapagsabi sa'yo bilat sing Eloy ang one katak nga kilay pang prostitute na. Wala may nakapagsabi sa'yo nga pwede mo na ngayon ipaayos ang mga dito sa mata mo. Ano mo tawag na LED ng ating mata? Wala may nakapagturo sa'yo, Luistro, sinungaling. Nga numero 1 bilat sing Eloy kakawal ni walang hiya mo ang law. Merong chururot bilat sing Eloy biyaya sa kalangitan. Dahil kay speaker bilat sing Eloy kakasipsip ang UD ka. Nagababoy-baboy ang guya mo. Kung ano kakapangit magkamuka kayong dalawa ni Garin. Dalawa kayo ni Janet Garin pag tinupad kayong dalawa. Pag magkatabi kayong dalawa ni Garin magkapareyo ang itsura nyo. Makapareyo din kayo ka mga itsosira, mga artista, botegon. Sinungaling, bakakon, bilat sing Eloy ka mga diskarte dura. Tapos dagdagan nyo na lang isa ang Jamjam Baronda, nga congresswoman man nga sang Iloilo. Kayong tatlo, 3 to 10 dyan sa House of Representatives. Mga hakum-hakum sa kwarta, you know, they try to blanket themselves. Baby, I need water with ice, please. They blanket themselves with a so-called title, representative. They try to pretend that they are someone. These people who are for the people. They are the voice of the people. Vox Populi, Vox Dei. Yun ang mga drama sa bilat sing Eloy butigon. Hindi mo ganing insurinder ang asawa mong diputa ka nga ng pangkanta. Inakusahan ng bilat sing Eloy ka and then your best defense was, abogado ako
Tinutulungan ko nga ang iba kong mga kliyenta na hindi ko sila surrender. Ang asawa ko pa kaya? If you are truthful to the oath that you took, if you are so truthful when you promise the Constitution of the Philippines to defend it, to the extent on how you're supposed to defend the Constitution, ang totoo nga truthful nga isa ka abogada, pinasurrender mong asawa mong dahil bago ang pamilya, bago ang mahal sa buhay, ang konstitusyon, yun ang sabi Bilatsing Iloy sa preamble, kag yun ang sinasabi ng isang oteking sang abogado. Hindi ka nga marunong maganir ang gag. Tapos ngayon ma-expretitik na naman sa which is not out to anybody, not to the president and not to the vice president and religious group. We owe this to the sovereign people of the Philippines. You spell sovereign, be. Bilatsing Iloy, wala kayo sa ibang kinakawawa kundi ang mga Pilipino. Tapos ngayon ka pabango-bango ng kapkaplog ni ang kilay mo, ipakayo. Louis Straw, ipatatoe, ipamicroblade. Tsuras ang gado masaistang di po sa Juan sa Sugo Hotel. Ay alam na, nuki mo yaman. Ang hindi marunong magpakilay, dapat huwag nating pagkatiwalaan. Hindi ganin Bilatsing Iloy marunong mag-take care sang kilay, ay take care yung Pilipino. Din tabo man yun. Muning kabalasuba, si mong bilat sang amay ka. Sandali lang. So it's just my way of reacting to the circulating information, although the same is not verified, just to make sure that the members of the House are aware about their mandate coming from the sovereign Filipino people. No, we need to be impartial, we need to be independent, we need to be very honest in... Wow! Bilatsing Iloy! Independent ka honest na naman ko, no? Bilatsing Iloy! We need to be independent, we need to be honest, we need to be impartial, we need to be Bilatsing Iloy! Hoy, Louis Straw! Louis Straw! Kagal pugot! Kagaplugog! Agal putology! Anong sinabi mo, Bilatsing Iloy? Ilang beses mo kami nagsabi? Nga dapat si Sarah ang magbigay sa ebidensya Bilatsing Iloy kung anong inakusa sa kanya. Yun ang sabi mo. Not too long ago. Ang sabi mo dapat si Vice Presidente ang magdala sa ebidensya assisted by her lawyers. Kung ano ang akusasyon sa kanya Bilatsing Iloy. Nabuang mo kami ng mga Pilipino. This is a mandate for the sovereign Filipina. Nung isang araw ka lang ang Bilatsing Iloy mo, Louis Straw, sinungaling. Ikaw ang nagsabi sa amin, dinbuang mo ang mga Pilipino. Ang sabi mong di po ka, nga si Sarah, kung ano ang inakusa ngayon sa kanya, ang Bilatsing Iloy nyo, siya ang magdala, mag-present ng evidence. Saan ang sovereign dyan? Does it include people who voted for Sarah and were loyal to her as well? We did not give you any mandate to start with to impeach or accuse her of a crime she did not commit. Ano nga klase nga dialogue ni man? Ano nga klase Bilatsing Iloy nga statement? Ano ni sa? Gadamgo ka? Nananaginip ka, Louis Straw? Ang sabi mo pa sa mga bangko na huwag respetuhin ang bank secrecy law. Ano nga ang sabi mo? Makukulong mabili sila. Susundin ang gusto namin na bubuksan ang bank account ni Sarah? Or makukulong sila? Yun ang sabi mo! Huwag respetuhin ang konstitusyon! Bilatsing Iloy ka! Ang gusto mo komunista! Gagawin mo kami mga Pilipino ay buhay! Ikaw ni nagsasalita ang Bilatsing Iloy ka! Lahat na kasinungalingan, ginaganon-ganon mo kami mga Pilipino! You are teaching those people who does not understand the law. You are confusing people who does not understand the law. Kasi hindi mo kami kaya. Hindi ka lang sinungaling Bilatsing Iloy mo. Nanggugroom ka pa ng mga utak ng mga tao na hindi nila alam kung ano ang dapat nilang alamin. Di po hindi ka lang nag-misinformation na you lie through your teeth. That's what you do. Because you think you have this hallucination that no matter what you say, because you are in the position and you are the so-called chairperson or chairwoman of the House Committee on Justice, everyone should listen to you.
na walang magre-rebat. Bilat sing Iloy, pati bangko nga private you di po gusto mo bala subain. Bilat sing Iloy. Ano ang mga pinagsasabi mo? Sovereign? Sovereign, okay. Nilerespeto yung konstitusyon ng Pilipinas, then why the Tatay Digong is in The Hague? Why is he in ICC now? The apparent crime, or the crimes that you are accusing him of, was committed where? In Philippines, sovereign country. Ibig sabihin, we stand alone. We are not under any Commonwealth. Hindi tayo Canada, hindi tayo Tobago and Chururot, Barbados, or whatever. Wala tayo Queen. Hindi tayo sinasakop bilat sing Iloy ni Elizabeth or sang UK. Sovereign. Ang bilat sing Iloy mo, kung yan nga ginarespeto nyo ang the Filipino sovereign bilat sing Iloy, I don't know what, dapat si Tatay Digong, sinasagot niya ang kanyang krimen na inakyuso sa kanya sa Pilipinas. Bakit nandoon siya sa The Hague? I-explain mo sa amin. Kung ito ang teacher mo, you kung nag-law degree ka, tapos ito ang teacher mo, wala bagsak, hindi ka makapasa sa bar. Hindi ka makapasa sa bar ang labas mo pag siya ang iyong professor. Instead nga abogado, ang labas mo, abogado. Ganun ang labas mo. Bilat sing Iloy. Nga klase, wala kwinta, wala kwinta. Useless inuta. Bilat sing Iloy mo, ano saan yan ginapanguwa ng mga beauty ni nga mga salita man? Ano liban? Di po anong isang araw lang kulong o ipakita mo ano ni Sarah? Ano bang gusto mo sa kay Sarah? Sigurada kang bilat sing Iloy mo kang ulok-ulok. Di po puro ka mong Sarah di pa. Wala nga kayo madonate king-king kakandila sa mga tao nga wala na krudo. Instead of thinking of the contingency plans like other countries are doing right now, how to protect their people, how to make sure that there would be food on the table, and how we are going to generate another mode of energy and where to get the energy in the event the Strait of Hormuz is going to be closed until the kingdom come. Wala tayo sang enough energy na pagkukuhanan sa ating mga dagat. 70% man ng energy nang gagaling man bilat sing Iloy man kay Hormuz man nga strait. Iran, ganun kayaman si Iran sa natural resources. Ang natural resources naman natin, bilat sing Iloy, mga mineral sa Pilipinas, hindi rin natin magagamit kasi ninanakaw. Instead of having this symposium or having this conference or sitting and, exchanging ideas, brainstorming among you people who's supposed to protect the sovereign Filipino and the representative of every provincial or city around the Philippines, instead of you talking about how we're going to survive this crisis, what do you do? Ang ginagawa nyo hanggang ngayon, bilat sing Iloy, sarabutan. Yun lang iniisip niyo, wala nang iba. Wala solusyon, nothing. Na 32 million more Filipinos doesn't give a shit about impeachment. Sa totoo lang. Maraming salamat sa inyong walang sawang panunood. Kung meron kayong komento at suggestion, mag-comment lang kayo sa comment section. Para sa mas marami pang video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. As always, maraming salamat sa inyo and goodbye.